4 ng Enero, taong kasalukuyan. Nagpa-interview si Gatdula sa bitag habang nakalibito sa NBI. Mismong si Gatdula ang nagsabing maraming butas ang naging operasyon ng mga ahente ng NBI na dumukot kay O'Hara. Ayon kay Gatdula, mga miyembro ng Security Management Division o SMD ang nagsagawa ng operasyon na tanging trabaho ay magbantay ng gate at ng detention facility ng NBI. Wala silang authority to operate. You will turn over that case to an investigative unit. That is the protocol, that is the standard operating procedure. Wala umanong clearance sa naging operasyon ng Security Management Division o SMD kay O'Hara. It's a blatant violation of the existing protocol. Noong mag-explain na yung chief, ang sinabi niya, it's not an arrest or something. It's a rescue, putting the O'Hara under protective custody of the Bureau. Ang nangyari dyan it is a decision at the division level. Hindi daw dinukot o inaresto si O'Hara ng mga SMD. Hiniling daw ni O'Hara na sumailalim sa protective custody ng NBI. Taliwas ito sa sumbong ng pamilyang Marsan sa programa ni Mon Tulfo sa radyo. Ayon sa kanila, sa pilitang dinukot si O'Hara sa kanilang bahay sa Bugalyong, Pangasinan. Ay, kailan ho pumasok ang NBI dito sa kaso ni O'Hara? If we had to go by the testimony coming from the NBI personnel themselves, they came to know about O'Hara because a certain June Perez ay pumunta sa NBI para sabihin na merong isang Japanese national na kailangang i-rescue. That is from the viewpoint of the NBI. It's protective custody eh. So meaning to say, she needs help. Pinakonek ko na sila sa police agencies so that we can contact the Japanese embassy. Nitong 19 ng Enero, sinibak si Gatdula ng Pangulo. Ang dahilan, loss of confidence. It turned out to be a criminal operation. Ms. O'Hara was taken against her will and nagkaroon ng extortion, kaya kidnapping with ransom. Sa pahayag ni Gatdula sa TV5, all my years, no? Military, police. Wala akong hininga ng pera, wala akong extortion case. Ngayon pa, I will fight back to clear my name. sa isinagawang investigasyon ng Fact-Finding Committee ng DOJ sa kasong kidnapping for ransom sa dalagang Haponesang si Norio O'Hara, ang mga sumusunod na mga organic at non-organic NBI agents na inarekomenda ng Fact-Finding Committee ng DOJ na sasailalim sa preliminary investigation. Director Mactanggol Gatdula na sinibak na sa pwesto. Senior Special Investigator Mario Garcia, ang hepe ng SMD na kasalukuyang nasa floating status. Si Special Investigator Jose Cabillan, ang XO ng SMD na sumailalim sa Witness Protection Program ng DOJ. Si Raul Dimaano na assistant ni Gatdula at non-organic confidential agent na si Chona Esplana at si Virgilio Gutierrez alias Lubsky. Lumalabas sa investigasyon ng Fact-Finding Committee ng DOJ, mahigit kumulang 30 katao at 6 na sasakyan ang dumukot kay Norio O'Hara sa Bugalyong, Pangasinan sa bahay ng kanyang foster parents. I find it very revolting na doon sa more or less 30 na nagkandak ng operation, isa lang ang taga-NBI. It's only Mr. Jose Odilion Cabillan. The rest are either confidential agents or security volunteers. Doon sa amin, isa lang ang vehicle na pag-aari ng NBI. 5 ang vehicle na privately owned. Unang mali doon is, hindi dapat sabi na dumutdot ang NBI sa isang illegal alien or undocumented agent. That is the concern of the Bureau of Immigration. As far as O'Hara is concerned, everything was taken care of by Rosemary Ogawa. I think BID, the leadership at BID, should take a look seriously their present procedure kung bakit
merong nakakapasok na hindi dumadaan ng immigration lane.